sabi ko, iwas tayo ng gantong ganyan, ganyan. Based on experience. May dating students sa SPED. I don't know if si Judy. Pero si Judy. She's really close to us, si Judy. Very close to siya sa imo. And gusto niya din grabe ang niya sa imo. Ini-invite kasi ako talagang ina-empower ko sila. I just don't teach them, but I really want to empower them and let them feel na they are important and yung gawa nila, they have value. Ganon. Tapos sabi ko sa kanila, ang artist, it doesn't really matter kung super perfect. It's not really about how perfect yung gawa mo, but it's how you executed it and kung yan ba yung nai-imagine mo, ganyan. So, yun, naging close ko yan si Judy. Tapos, lagi ko na siyang ini-invite pag may mga ganap kami. Oo, kaya gari, na-boost. Na-uplift sila. Correct. Igsa? Sabi ko sa imo, pag naiiling ko si Bidya, nalilingawang ko ang mga tataramon ko. Magayonan ang advocacies ni DJ, yes. Using art para i-share sa humanity. Bako lang ang buhay niya, kundi iparealize sa mga tao na they are also gifted and they have the capacity to express themselves through art also. So, grabe ang extent of influence niya. Tapos, nahiling ko din kay DJ Sue, she rose above her difficulties. So, itong mga challenges na nagabot sa buhay niya mag-ago. Lagi kong nilalagyan ng art. Tapos, ito din sa pigpunan kan mga advocacies. Yes po. Actually, yun talaga. Kaya yung pay it forward, yung sharing the God-given talents, it was a realization. It wasn't like I woke up one day and naisip ko yun. It's really because of our experience nung nagkasakit ako sa heart, tapos yung mga tao talaga yung tumulong sa akin for me to undergo the very expensive operation na I don't think I can afford kung dahil sa iba. So yun nga, 'di ba, naging siya, art for the heart. Tapos nung after na anong tapos na sa operation ko, art with the heart na. Ayun, ganon. Tapos, na-realize ko na you can really use art. Sabi ko, it's a potent thing. It's really powerful. Art is powerful. It can heal a person. So, it can also heal a community. Diba? So, hanggang sa nagkasakit naman si Peewee, art na naman, diba? Nagkaroon ng art versus cancer. So, yun. Yung art din, yung naging tool para mapagamot siya, ganon. So, hanggang sa na-realize ko, pwede din siya gamitan pag mga relief operations. Art din, we do fundraisings by selling these artworks. Parang nagkaroon ka na ng ganito, nakatulong ka pa. So, ganon. So, it started from there. So, yun, marami siyang, may hugot talaga siya. Yun. May puso. May puso, oo. Kaya, I'm a firm believer talaga na yung blessing mo, you have to share it. You have to pay it forward. Like, siguro kung hindi ko na-experience na tinulungan, 'di ba? I wouldn't siguro be this helpful as well sa iba. Yun. Very inspiring. Yes. May bigataram ka kasubago habang nasa commercial break kita, tapos may fan. Nagparitrato sa iya sa fan. So about not only preserving the culture but as a livelihood. Kasi weakness namin yon, artists, yung selling our artworks. It's our weakness. I believe kasi most of us sanay kami na we're just in our room, in our studios we paint. But beyond that, how are you going to show it to the world? And more so, how are you going to sell it? Kasi kumakain din tayo, diba? So, that's one thing na we have to be taught pa, siguro. And I'm just very lucky na I have a corporate job before na yun yung
may experience ako sa corporate jungle. I was an IT analyst for several years. So, nakita ko doon na meron akong talent sa sales. Ako yung laging nagtatop sa sales. So, ko, shocks, meron pala akong ganun. Tapos, it was very natural for me. Hanggang yung mga boss ko, sa office, naging ko sila client sa painting. So imagine, nasa office ako, tas ko sila na-convince ko sila na, papadalhin niyo akong art materials para pag break, ko lang drawing. Hanggang na-convince ko sila. So yung desk ko, puno yan ng art materials. Pero ang layo, di ba? Ang layo sa arts. Hanggang sa naging client ko yung mga boss ko. Doon ako na-realize ko na I have to go home. I'm gonna pursue art. Kasi nabebentahan ko nga to eh. So sabi, si mama naman, ang fear niya, paano kung wala na sa'yong bibili? Sabi ko, hindi naman ako papayag na wala nang bibili. Sabi ko, ako pa. Maghahanap ako ng way para may bumili. Ganyan. So, yun, it was a gamble nung pag-uwi ko. Tapos, doon ko na-realize na yung mga artists, katulad ko, umaasa kami magkaroon ng sales, usually exhibits. Sa exhibits, diba? But for me, na-realize ko, sa tagal ko sa, dito sa Bicol, sa local scene, you can actually be more creative in selling. Yes. Yun. So, I do a lot of commission works. So, I used the social media as my tool to promote my art and my works. Tapos, at the same time, yun, yung mga, pag ikot-ikot mo pa lang sa mga universities, sa school, advocating this and that, ang dami mo makikilala. You can connect a lot of people who will also be your clients. Yeah. Ganon. Tapos, di ba si Sir, yung asawa ni Sir sa DepEd, di ba? Interested na siya magpagawa. I just met her because of the workshop. So, you have to put yourself out there. Ganon. Tapos yun pa, yung because of my illness, kailangan namin ng 650,000. Gumawa kami ng yung mga paintings ko ginawa ko into printable merchandises. So ni-retain ko na siya. So there are a lot of ways. Nagpoon. Dati the Iman. So there are a lot of ways to sell your art, and it can be yung nare-reach siya ng masa. Kasi usually expensive talaga ang paintings, right? Not everyone can afford a painting, especially if tumataas na. And also, as Filipinos in a third world country, hindi natin priority ang painting. More on, bibili na lang tayo ng gadget kasi ka-price niya ang painting. Bibili na lang ako ng TV. So, ganun ang mindset natin. Usually, ang clients namin, yung mayayaman talaga. Politicians, entrepreneurs, mga businessmen. So, yun. So, you have to mingle. Ako naman, hindi ako madaling ma-intimidate. So, kapag may negotiate sa akin, ay, Diyos ko, wag mo akong simulan, bebentan kitang 10. Wag ka mag-inquire. Exciting naman baka nag-signal na sa, pero mapakiuron kita sa technical na-extend mo na para kasi medyo maatab ini si DJ. No, it's okay, no problem. Sige. Ang pikitaran po, kaya mga katiwala ni DJ na mga printables na pigapod. Piglalag niya na kaya sa ibang mga merchandise yung painting niya. And we bought the machines instead of hiring third-party vendors to print for us. Kasi, syempre, may trust issue ako. That's my painting baka i-produce nila without my knowledge. Correct. So, since Pee-wee is very technical and he's really hands-on, siya na yung kumakalikot nun. Kinareer niya yun. Kami dalawa, partner kami dyan. Kaya, PV is very OC. So, gusto niya malinigon, pulido, grabe ang quality control ko. So, yun. Binili na namin yung machine. So, konting, like, example, ang mug machine, that's only 3,800. So, yun lang kapital ko. Oo. Tapos, nakahanap ako, through friends, connections, nakahanap ako sa murang orderan ng mga mugs na quality, na mura. So yun, in-explore namin yun. Tapos, unti-unti namin in-explore kung saan pa pwedeng i-print, not just sa mugs. Nagkaroon na ng mousepad, ng ref magnets. So, nag-iisip pa kami ng other, na magandang maging collector's item. Yun din kasi yung gusto ko Hindi lang basta-basta gamit, but we want it to have a collector's item na feel. Yung parang, valuable din siya someday. Kaya laging may authentication card. Yes. Dapat may authentication card ka.
Kasi 'di ba, paano na ako na deads. Tapos kaya mahalo na siya, 'di ba? Talagang item siya. DJ is DJ. Wala, maski mga aki, maski magsain ka. She was featured in many national bulletins, 'di ba? Yeah, especially because of yung mga advocacies nung nagkasakit kami. Grabe yung feature nun na just selling this for me to have a procedure sa heart, ganon. Maraming na antig. Like it was really nationwide. Yung nag-order nun sa amin, grabe. Like Davao to Luzon. Ganon. Siguro magayon ni Katiwala Igso na episode nagtataw ka inspiration duman sa mga artists na especially sa mga so pigtutumbo ka ining programa. Yes, mga art enthusiasts. Can be done. And even sa mga parents. Correct. Kasi mostly ang connotation nila sa artist is walang pera. But no, may pera sa arts. Dapat lang talaga ma-orient din ng artist how to be entrepreneurial. How to parang kakaririn mo rin siya. Kaya natutuwa ako sa mga yung mga pag may booth, yung mga art fair, makikita mo, ang dami na, may nagpo-produce ng stickers, ng buttons, ganun. And those are original artworks. Correct. Diba? Oo, nag-evolve na din Nag-evolve siya. Kaya tingnan mo mga students ngayon, nahilig sila sa stickers, right? Nilalagay nila sa tumblers. Those are original artworks ng mga local artists. Yes. So, ang ganda, yun. And there are a lot of mga aki na with disabilities, may mga differently abled na very artistic. Yes. Na makangalas ang mga pigiribo Totoo. nila. Na kung matap lang inikan mga magurang, I siguro remember, matabangan do you sila. still recall, so sarong student kang Legazpi City National ka ito, na ang theme niya palagi is Mama Mary.